Santa Cruz, kamusta po kayo? Mga nandito po, ayos na po kayo. Dito. Yung mga nandito po sa kabilang side, gising pa po ba kayo? Ayos pa po. Nasaan po ba? Saan po ako haharap? Dito. Dito na lang po. Kung saan po yung pinaka malalakas sumigaw, dun po tayo haharap. Ay! Yung gay ko, mas marami sila dun eh. Grabe. Alam nyo, medyo mainit po yung ulo ko ngayon. Pero masaya po ako, malamig mainit lang talaga. Mainit lang talaga ang araw. Maraming salamat po sa inyo. Napakainit na pagtanggap sa giting ng Pasig. Hanggang dun sa mga nakatayo, nakaupo dun sa dulo. Alam ko, nakikinig po sila kanina pa. Kanina, dun din po ako nakatayo. Kaya iiksian ko na lang po ng konti. Siguro magkakaroon naman po ng ibang mga pagkakataon para magkakwentuhan pa tayo. Sigurado naman po ako, naririnig nyo rin yung mga ibang speech po namin, yung ibang focus po namin. Baka makabisita rin po kayo sa susunod sa iba pa naming mga meeting. At ngayon po, ay kwento lang po ako ng konti sa inyo dahil naalala ko pa po noong 2019, nung una po tayong nung una po akong tumakbo para mayor, medyo iba pa po yung panahon. Hanggang nung nanalo na, alam niyo, isa pong nangyari noong 2019, di nanalo na po ako, di ba? Pinuntahan po ako ng mga barangay officials, ibang kagawad, karamihan sa kapitan. Tapos nagulat po ako kasi yung mga kapitan, may dala-dala po mga request. Normal naman yun. Siyempre, pag may kailangan ng barangay, ilalapit sa city pag hindi kaya ng barangay. Pero alam yung kinagulat ko po, doon sa mga request ng mga barangay chairperson, barangay captain natin, pati yung mga maliliit na bagay, okay na sana hanggang silya, hanggang mesa, sige, naintindihan ko yun. Pero hanggang sa tabo at balde, panglinis ng banyo, kasama sa request, nagulat po talaga ako. Sabi ko, ganito ba talaga? Di ba may sarili naman pondo yung barangay? Yes, Narina, kung narinig niyo po magsalita si Chairman Eric, alam ko naman, hindi niyo makakalimutan ng inyong dating barangay captain, di ba? Proud tayo sa ating dating chairman ng Santa Cruz kasi ang dami nagagawa ngayon, hindi lang para sa inyong barangay, kundi sa po natin, sa city, yung nakwento na kanina sa health, siya po yung tumutulong sa atin doon. Pero narinig niyo po yung kwento niya kanina, di ba? Na dati, kapitan ka, may kailangan ka, kung mas malapit ka sa nakaupo, mas maraming matatanggap yung barangay. Pag hindi ka masyadong tight o bansagang kang kaaway, baka walang matanggap yung barangay mo. Ang problema ho, pondo ng taong bayan po ang pinag-uusapan natin dito. Hindi po pera na galing sa bulsa ng mga politiko, ng mayor. Kaya, mali po yun. Yun po yung sinasabing palakasan na meron pang kahalong takutan. Diba yun yung nakasanayan nating kultura. Yan yung nakasanayan nating pag-gobyerno. At yan yung nilabanan natin noong 2019. Yan po talaga yung nilabanan natin noong 2019. Narinig ko kanina may nagbanggit po ng pamaskong handog. Diba yan din yung isa sa simbolo natin na dati nagagamit yan. Pero di naman ng taong bayan ang ginamit para dyan. Pero nagagamit para kontrolin tayo. Nagagamit para sa politika. Na yun nga po, pag malapit ka sa kusina, pag malakas ka, pagkakilala ka, pagkaalyado ka, mas maganda yung natatanggap. Yung iba, baka hindi ganun maganda, kung kaaway, wala talaga. Yan po yung nilabanan natin. Kaya ano pong ginawa natin? Simula 2019. Mamaskong handog, alam na alam niyo po yung ginawa natin. Nagbahay-bahay tayo, lahat meron, walang pinipili, lahat binibigyan. Tama po, nakakatanggap po ba tayo ng pagkakaya? Paano naman yung nabanggit ko kanina, yung nakwento ko kanina, yung nakwento ni Chairman kanina, na sa barangay nga. Hindi naman pwede na may papaboran kang barangay. Tinapos din natin yung ganung klaseng sistema. Diba, sa wikang English, yung tinatawag na patronage politics, na pag malapit ka nga, bibigay lahat. Pag hindi ka kakampi, wala. Ang ginawa po natin,
Marami akong pwede kwento pero yung isa na lang po. Nagbigay tayo ng financial assistance mula sa city government papunta sa mga pamahalaang barangay o barangay government. Ito pong assistance na ito ay automatic. Ibig sabihin, kahit kaaway ka pa ng mayor, ang barangay mo merong matatanggap taon-taon, maaasahan yan ng ating mga kapitan at ng ating mga barangay government. Nasa halagang 3 million pag maliit na barangay, 5 million pag malaking barangay. Pag na-liquidate ng maayos, dinadagdagan pa natin ng plus 1 million. So nagiging 4 million and 6 million para sa maliit at malaking barangay. Bakit po natin ginawa ito? Para hindi na kailangan pumila sa mayor's office na nagagamit pa nagagamit pa sa politika. Sasabihin, may utang na loob pa kayo ngayon. May utang na loob pa ngayon ang chairman ninyo sa mayor's office. Tinanggal natin yun, inayawan natin. Alam nyo sa totoo, kung politika lang ang iniisip ko, ay hindi ako magbibigay ng automatic na assistance. Kung politika ko lang ang iniisip ko, ang gagawin ko, lumapit ka muna sa akin. Diba? Pagka okay tayo, ito, bigyan kitang project. Kung politika ang isipin ko. Pero kung iniisip natin ay mabuting paggugobyerno, kung ang iniisip natin ay pagtataguyod ng tamang prinsipyo ng paggugobyerno, ay hindi po natin pwede yun. Kaya tinalikuran na natin yung ganung klaseng kalakaran. Ang ginagawa po natin ngayon, automatic. At masaya po akong ipaalam sa inyo sa Barangay Santa Cruz. Ang Barangay Santa Cruz, sa pangunguna ng inyong kapitan na si Caprens, isa po sa barangay na kung saan nagagamit ng maayos yung financial assistance natin. Maayos sila. At katunayan, hindi lang po sa maayos. Si Caprens, isa po sa kapitan. Ang inyong barangay, isa po sa barangay na laging nauuna sa pag-liquidate ang financial assistance. Totoo po yan. Hindi ko yan sinasabi dahil lang nandito siya. Pero totoo po yan. Isa sa maayos. Diba? Nakikita po natin. At sana nire-report niya rin sa inyo. No? Pero sa amin, nire-report niya kung saan ginagamit. Sine-check din naman namin yan kung nandun ba talaga. Kung may nirenovate na building gamit yung 3 million or yung plus 1 million. Sine-check namin kung saan talaga napupunta. Sa Santa Cruz, wala po akong masabi. Maayos po ang pagkakagamit ng financial assistance. Yan po yung ginagawa natin ngayon. Tinataguyod na natin yung prinsipyo ng mabuting paggugobyerno. Sa kasamaang palad, may iba na hindi talaga, parang ayaw nila dun sa mga pagbabagong ginagawa natin. Sa totoo, parang gusto pa nga nila bumalik dun sa lumang kalakaran. Siguro kasi mas marami silang nakukuha o mas nakikinabang sila dun sa mga lumang kalakaran. Wala na po akong maisip na iba pang dahilan Kung ba't ayaw nila sa paglilinis ng pamahalaan, alam naman nilang totoo. Yung mga ibang nasa ibang kampo po ngayon, alam naman po nila. Alam nila na tinanggal natin yung kickback na napakalaki noon. Alam nila yung mayor ngayon hindi tumatanggap. Alam nila yung mga ginagawa natin gaya ng automatic na binibigay yung tulong mula sa city papunta sa barangay para mapabilis ang serbisyo at para matanggal nga yung palakasan system, mawala yung takutan sa paggugobyerno natin. Alam po nila yan. Pero mas nakikinabang sa lumang kalakaran gusto nila umatras tayo pabalik dun sa mga lumang kalakaran. Pero naniniwala po ako na bilang isang lungsod, tayo po mga Pasigueño, ayaw na natin bumalik sa mga lumang kalakaran. Mga kaibigan, alam niyo naman, pag malapit na ang eleksyon, marami kayong maririnig na pangako. Langit at lupa, ipapangako po sa atin tuwing malapit na ang eleksyon. Diba, nanawa na po tayo mula barangay hanggang national level. Yan po ang totoo. Kasi, yan yung pinakamadaling gawin ng isang politiko. Ang pinakamadaling gawin ng isang politiko, laway lang ang puhunan, mangako ng mangako. Diba, lahat ipapangako sa atin, papatayo ng ganito, gagawin ng ganito, ibibigay ang ganito. Alam na po natin yun. Buti na lang ang Pasigueño, hindi madaling bulahin, hindi nagpapabola mga Pasigueño. Kaya kami sa Giting ng Pasig, ang bilin ko po sa mga kasama natin sa Giting ng Pasig, huwag tayong mangako ng mangako. Pakita natin, pwede ikwento kung ano yung plano natin, ano ba yung direksyon natin bilang isang lungsod. Mas maganda, kwento rin natin kung ano yung mga
nagawa na natin, pakita natin yung track record natin. Hindi na kailangan ng marami pang pangako. Basta kung anong pwedeng gawin, kung anong kayang gawin, hindi na kailangan maraming sasabihin pa. Gawin na lang po natin. Ganyan po tayo sa Giting ng Pasig. Wala ng pangako, gawin na lang po natin. Kasi sa totoo, yung mga kinuwento sa inyo ng mga konsehal natin, si Chairman Eric, yung kinuwento niya tungkol sa healthcare natin, pati yung pagdoble ng capacity ng child soap, nakabutan namin, 60 bed capacity lang yan. Ngayon, ginagawa na natin 120 bed capacity. At adult, pwede na rin po, hindi lang po pambata ng ospital. Yung tulong sa 3,000 mahigit na pamilya Pasigueño para mapasa kanila yung lupa kung nasaan po yung mga bahay nila. Yung CSO Academy ni Coach Paul, kahit di siya nanalo, nagtrabaho po yan. Yung paglaban natin sa Pogo at masasamang elemento nito sa tulong ni Councilor Simon. Yung paglibre ng prangkisa at iba pang tulong para ayusin ang sistema natin sa Toro, para sa mga tricycle driver and operator po natin. Yung sa senior citizens natin, yung expansion ng local senior citizen pension natin sa tulong ni Councilor Pau Santiago. Lahat na yan noong 2022. Kung maaalala po ninyo, kung narinig nyo rin po may magsalita noong 2022, lahat ng yun hindi po pinangako. Pero dahil nakita ang pwedeng gawin, kayang gawin, at talagang nagtatrabaho ang inyong mga opisyalis, ginawa na lang po natin ang mga bagay. Marami na tayong nagawa, marami na tayong napagtagumpayan bilang isang lungsod. Pero basta't magkakasama po tayo, nagkakaisa tayo, hindi lang para sa politika, kundi para sa tamang direksyon, para sa ating lungsod, at para sa paggugobyerno at kultura na mabuti dito po sa ating lungsod. Sigurado po mas marami pa tayong magagawa sa susunod na 3 taon. Congressman po natin, nakita naman natin kung paano magtrabaho, Congressman Roman Romulo. Vice Mayor natin na nag-professionalize ng ating sanggunian panlungsod sa loob ng 3 taon, Vice Mayor Dodo Jaworski. Kasama ang ating mga konsehal ng Giting ng Pasig, pero higit sa lahat, kasama ang bawat mamamayang Pasigueño. Marami pa tayong mapagtatagumpayan sa susunod na 3 taon. Maraming salamat, Barangay Santa Cruz. Mabuhay ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po. Number 4 sa ating mga balota, ibotong muli, Mayor Vico Soto! 143, vote straight, Giting ng Pasig. Maraming salamat po, Barangay Santa Cruz, kay Ka-Friends. Maraming salamat po sa suporta. Thank you po, sir. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. God bless us all. Salamat po. Thank you very much po. Thank you po. Thank you very much. Lahat kayo papasok lahat. Lahat kayo po. Kiko!